Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaghatid ng balita mula sa aklat ng Genesis. Chapter 13 na po tayo. Naway pakinggan niyo po ang aking inihahatid na balita mula sa aklat po na ito. At naway maunawaan niyo po ang aking babasahin po ngayon. At umpisahan po natin ngayon. At umahon siya tinugan si Abram mula sa Ehipto, siya at ang kanyang asawa at ang lahat ng kanyang tinatangkilik at si Lot na kanyang kasama. At si Abram ay totoong mayaman sa hayop, sa pilak at sa ginto. At nagpatuloy si Abraham ng kanyang paglalakbay mula sa timugan hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan noong una ng kanyang tulda sa pagitan ng Bethel at ng Hai. Sa dako ng dambana na kanyang ginawa roon ng una at sinambit na doon ni Abram ang pangalan ng Panginoon. At si Lot man na kinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tulda. At sila'y hindi makayanan ng lupain na sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na anupat hindi maaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at mga pastor ng hayop ni Lot, at ang Kananeo at ang Preseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abram kay Lot, ipinamamanhik ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba ang buong lupain ay nasa harap mo? Humiwalay ka nga sa akin. Ipinamamanhik ko sa iyo kung ikaw ay pasa kaliwa, ay pasa kanan ako, o kung ikaw ay pasa kanan, ay pasa kaliwa ako. At itiningin ni Lot ang kanyang mga mata at natanaw niya ang buong kapatagan ng Jordan na pawang patubigan na magaling sa magkabila kung pasa sa Zoar bago giniba ng Panginoon ang Sodoma at Gomora, ay gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Kaya't pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan, at sila ay kapwa naghiwalay. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan, at si Lot ay tumahan sa mga bayan ng kapatagan at inilipat ang kanyang tulda hanggang sa Sodoma. At ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at sa mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na magkahiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hiligaan at sa dakong timugan, at sa dakong silinganan at sa dakong kalunuran. Sapagkat ang buong lupain iyong natatanaw ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. At gagawin kong parang alakabok ng lupa ang iyong binhi, na anupat kung magbibilang ng sino man ang alakabok ng lupa, ay mabibilang rin ang iyong binhi. Magtindig ka, lakarin mo ang lupain at ang hinahaba at niluluwang-luwang niyan, sapagkat ibibigay ko sa iyo. At binuhat ni Abram ang kanyang tulda at yumaon at tumahan sa punong Isena ni Mamre na nasa Hebron, at siya ay nagtago roon ng dambana sa Panginoon. Ito po ang inihatid na balita mula sa aklat ng Genesis 13, at siya lang na tatapos ang kanyang balita mula sa mga ari-arian na pinaghahati-hatian nila kung saan sila patutungo. Pero dahil hindi sila nagkakasundo, kaya ganyan na nangyayari. Oo nga,
magkakapatid nga hindi talaga nagkakasundo, lalo na kung iba na ang pag-uusapan, lalo na sa partihan. Kaya minsan yung iba nag-aagawan ng mga ari-arian dahil hindi makontento, gusto lang yung sa kanya lahat na mapunta. Kaya yan, nagkakaroon ng hidwaan kahit magkadugo, kahit magkapatid, nagpapatayan. Kaya yan, kung hindi kayo mapagkumbaba at hindi nag-uusap ng maayos, ayan, nagkakaroon ng malalim na hidwaan. Kaya, ayan na nangyayari sa buong mundo, ang pagiging makasarili, na kahit hindi sa'yo kukuhanin mo, kahit walang pahintulot. Kaya kung ano ang para kay Juan, kay para kay Juan. Ang kay para kay Pedro, ang kay para kay Pedro. Hindi yung kay Pedro ay kukuhanin mo dahil meron ka. Hindi yun. Ay kay Pedro, kay Pedro. Ang kay Juan lang. Kaya huwag ka magkumuha sang hindi sa'yo. Hindi ba? Makasalanan ang ginagawa ng ganun. Ang pagiging makasarili ay diyan nakikita na kung gaano ka kasama na kahit kailan hindi mo madadala yan sa kabilang buhay. Yung iyong bahay ay hindi mo madadala yan. Yung mga ari-arian mo ay hindi mo yan madadala kahit nasa kabilang buhay ka na. Dahil ang iyong madadala sa iyong ginawang kabutihan ay yun. Pero yung kasamaan mo, madadala mo din yan. Bakit? Pag nandun ka na sa kabilang buhay, kung saan papupunta ka. Kung mapupunta ka sa kabila, na ang ibig sabihin ang nasa kabila ay nasa lugar ng mga masasamang ginagawa. Kung mapasa kanan, ay lugar ng nasa kabutihan na ginagawa, o kung kahit saan man dyan. Dahil hindi mo alam kung saan ang patutungo ka kung ikaw ay hindi magbabago. Kahit saan ka man pumunta, may bitbit ka, may dalawang kamay ka, na pwede mong kuhanin o bitbitin ang isa pero may katuwang ang isa. Diba ang sinasabi, ibinigay sa iyo ng Panginoon ng kompleto. Pero bakit hindi ka makontento? Binigyan ka ng paa para lumakad ng maayos. Pero bakit ka nangangapak ng ibang pagkatao? Diba ang sabi, lumakad ka ng matuwid ng buong puso o buong paglalakbay na walang linilingon na kasamaan, na walang inaapakan. Diba ang sabi, humayo ka at maging maganda ang iyong paghayo, sapagkat ang iyong paghayo ay makikita mo ang daanan mula sa iyong paruroonan. Pero bakit nga ba ang nakikita mo dahil mayroon kang dalawang mata, pero bakit ka nagbubulag-bulagan? Ang hindi dapat tingnan ay hindi mo dapat tingnan. Ang hindi mo dapat pakinggan ay hindi mo dapat pakinggan. Lahat ay ibinigay sa iyo. Pero bakit ka nakikinig sa mga walang kwentang bagay?
Kaya kung hindi kayo magbabago, nasa sa